Sa ikalawang pagkakataon ipinagpaliban muli ng Department of Transportation o ng DOTR ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang kulang sa load at walang RFID sa mga toll booths ng mga expressways. Ito'y sa ilalim ng Joint Memorandum Circular No. 2024-001 na nilagdaan ng DOTR, LTO at ng LTFRB. Malaking tulong kasi ang pagkakaroon ng RFID para sa mga motoristang dadaan sa mga expressways. Hindi ka na pagpapasok ka na ng hindi mo masyado na lang. Dinidire na lang po. Yung mga cars before us, seamless din yung paggalaw nila. Kasi sometimes, even if RFID ka, pero those in front of you, magsistall for one reason or another, then ma-affect din yung other cars behind them. Ang bagong moratorium na yan ay pagkakataon ng mga toll operators para ayusin ang iba pang problema gaya sa payment system. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Marcos na ayusin ang matagal ng problema sa trapiko. Sa orihinal na plano kasi ng DOTR, pagsapit ng ika-31 ng Agosto ay gumagamit na lahat ng sasakyan na dadaan sa mga expressways ay mayroong RFID at sapat na load na nakapaloob sa Joint Memorandum Circular No. 2024-001. Po ang pagtutukoy dito sa mga problema pang nararanasan dito sa ating mga ETC equipment at Pero naiurong ang implementasyon nito sa darating na unang araw ng Oktubre. kami po umaasa na itong 30-day period na deferment na sa direktiba po ng ating kagalang-galang na kalihim na transportasyon ay magkakaroon ng panahon ang ating mga toll operator. Sa ilalim ng bagong Joint Memorandum Circular na ito na nilagdaan ng Department of Transportation, Land Transportation Office at ng TRB, ang mga motoristang walang valid RFID kasama ng mga sirasirang RFID ay papatawan ng no valid ETC o electronic toll collection at pagmumultahin ng 1,000 para sa unang paglabag. 2,000 piso na multa para sa ikalawang paglabag at 5,000 para sa ikatlo at kasunod pang mga paglabag. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.